Pwede ba tayo mag-pray muna sa oras na ito? At i-pray natin na dapat natin malaman na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. May nagpagaling ng ating mga karamdaman, may nagpagaling ng ating mga kaisipan na magulong isip natin. Mayroong Diyos na namatay. So yun, bago kita ipag-pray sa oras na ito, at i-share lang ko sa yung word. Yan. Isaiah 53 verse 5. Ayan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Yan. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. Para sa ating mga kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Diba? Isipin mo mga kapatid na ang Lord talaga pinarusahan para dahil sa ating mga pagsuway. Pinarusahan ng ating mga kapwa makasalanan dahil hindi nila alam kung ano ba ang purpose ni Jesus Christ. Akala nila pinaparatangan nila ng mali ang ating Panginoong Kristo. Hindi nila alam ang prinsipyo ng ating Diyos. Hindi nila alam ang layunin ng ating Panginoong Kristo. Dahil ang Panginoong Kristo yung tunay na tagapagligtas. Siya pinagaling niya lahat ng ating mga karamdaman. Pinagaling niya lahat. Diba? Narusahan, pinataw sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan. Yung pong ang purpose ng ating Panginoong Kristo kung bakit siya nagkatawang tao dito sa lupa. Siya ang hari na nagkatawang tao. Siya ang hari na naparito sa lupa para iligtas tayo. Nga? Isipin mo, ikaw hari ka, kailangan mo bumaba para iligtas. Diba? Iligtas ang mga kasalanan na tao. Hindi mo naman kasalanan, pero ikaw, diba? Isipin mo, isa kang hari. Pag bumaba ka sa lupa, dahil makasalanan ng tao, isipin mo, Lord, dahil walang kapantay ang kanyang pag-ibig. Isipin natin mga kapatid, walang kapantay ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Kristo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Jesus died in the cross para sa ating lahat, para sa ating kapayapaan. So yun, hayaan mo mag-pray sa oras na ito. At ano man ang problema mo sa buhay, pinagaling ka na ng ating Panginoong Kristo. Diba? Naging payapa ang buhay mo. Pasalamat ka sa Lord dahil wala na yung magulong buhay dati na di na tulad noon na magulong. So yun, mag-pray tayo. Father God in heaven, maraming salamat Lord sa oras na ito. Bigyan mo ng pagkakataon na ma-share ang tao na nandito sa kabilang screen na ito, Panginoon. Lord God, kung sino man to Lord, alam ikaw pong may alam ng puso na bawat isa. Lord, na malaman Lord na ikaw ang pinakatakila lang, pinaka-Diyos na takila. Lord, gabay niya po itong tao na ito, Panginoon. Mas naway Lord na makilala ko kung sino man siya, Panginoon. Lord, gamitin mo siyang instrumento para ibahagi sa iyong katakilaan at gamitin mo siya, Lord, at pagpalain mo itong tao na ito, Panginoon. Lord, kayo na po bahala sa taong ito at pagpalain mo siya, Panginoon. Lisin mo ang kanyang puso at ibalik mo siya sa presensya mo, Panginoon. Lord, I receive the Holy Spirit as Lord, patawad Lord sa mga pagkakasala namin, Panginoon. Patawarin niyo po, Lord, ang mga taong ito, Panginoon. Nasa kabilang screen na nanonood, Panginoon. Patawarin niyo po siya, Lord, sa mga pagkakasala niya, Panginoon. Sa mga minsan na hindi niya naaalala na ikaw ang pinakatakila. Lord, ano man ang pinagdadaanan ng tao ito, hindi mabigat mo siya problema, Panginoon. Na ipakita mo sa kanya, Lord, na ikaw ang pinakatakila. Ikaw lang solusyon sa mga problema. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na ito ang aking kapatid. Sa iyo, kapurihan, binabalik namin ang kapurihan at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, kapatid.